Guys, meron tayong box dito, i-unbox natin. Galing po ito sa Blue Yeti power station, isang power station na tamang tama sa amin pag nag-overnight kami sa farm, lalo na doon sa farm 2, wala pang kuryente doon. So ito yung pinadala sa atin ng Blue Yeti. Unbox muna natin. Actually, nabuksan ni Macy's to. Sobrang excited na, hindi niya alam na sa akin pala. Pero hindi pa naman niya na totaling nabuksan. Baligtad yata. So, pag hindi siya dapat. You know, Blue Yeti. First time ko maka-receive nito. So pag-aaralan pa natin kung paano ang gamit. Yun. Ganda ng pagkakakaon, doble-doble. Siyempre yung manual niya. At ito yung mga cable. Excited ako, excited. Lagay natin dito. Yun. Yan. Wow. So ito po yung portable power station galing sa Blue Yeti. Ito yung AC180. 1,800 watts siya. Tama-tama to sa mga taong mahilig mag-adventure, mag-outing, sa amin, sa farming. Pwede nating saksakan ng electric fan, cellphone, ano po siya, solar po siya. Pwede ring i-charge sa kuryente. Pero kung napanood sa YouTube, ito pwede siyang yung i-charge mo yung cellphone mo dito. So ayan, 12 volts dito tayo ito yung output niya. Tapos meron siya mga 4 na saksakan. So pwede tayo magsaksak dito ng electric fan o mag-charge ng cellphone, mga power drill, kung ano yung pwede nating gamitin sa mga lugar na walang kuryente. Tamang-tama po to. Basta wag lang tayong lalampas dun sa 1,800 watts. So try muna natin kung may charge siya sa inyong power button nya. Pasensya na kayo, first time ko lang. At excited din ako syempre. Ito nga pala yung fan nya. Alam ko ang fan na to papasok tapos palabas, magkabilaan. Ito yung power button nya. Ayun. So hindi siya maingay. Wala kang maririnig. So ito yung 220 volts niyang saksakan. Tapos makikita natin dito yung input. Kung gaano nakaraming watts ang nagagamit natin. Ito kung mapapansin nyo, 0 siya. Pag nagsaksak tayo ng halimbawa electric fan o power drill o kung ano may ginagamit natin, makikita natin dito kung ilang watts na yung nagagamit natin. Basta wag lang tayong lalampas doon sa 1,800 watts. Mas mainam, mas mababa para hindi siya masobrahan sa gamit. So pag-aaralan po natin to kung paano natin gagamitin. Siguro by next week baka mag-overnight kami sa farm 2. Tama-tama, wala pa tayong kuryente doon kasi namumulaklak na yung mga ampalaya natin. So ito yung mga cable wire nya.
ito para sa, meron naman siya mga instruction para sa, gaya na sabi ko kanina, pwede nating i-charge sa solar at pwede rin nating i-charge sa kuryente. At syempre nagpapasalamat ako sa Blue Yeti sa pagpapadala nito. Abangan po natin sa susunod nating video. Ito try natin to sa farm kung paano natin gamitin, kung gaano siya katagal, gaano katagal i-charge, kung gaano katagal gamitin. So abangan nyo po. Maraming salamat sa Blue Yeti. Ang maganda kasi nito, pwede mong dalhin sa sasakyan, sa kahit sa tricycle lang. Diba? Portable talaga siya. So, kayang-kaya naman ng isang tao lang. Actually, kahit isang kamay, kayang-kaya mo. So, out of the box, meron siyang 59% na power charge. So, ang alam ko, gamitin muna natin to bago natin i-full charge. So, madali na yung source ng kuryente natin. Okay, para po dun sa mga interesado, mahilig mag-camping, mag-travel, overnight camping, kagaya namin sa farm. Simpleng mechanics lang po tayo. Unang-una kailangan nakasubscribe po kayo sa channel ko para makakuha tayo ng discount. Opo, meron pong discount yung mga subscriber natin gustong bumili. At ilalagay ko po yung website sa description box po natin. Sa gawing pag nanonood ka, sa gawing kanan sa baba, merong arrow na maliit doon, i-click nyo yun. Tapos sa baba ulit, andun yung link. I-click nyo lang po yun, mapupunta na po kayo dun sa website. Siyempre, subscriber, merong mga discount yan. At tulad kanina, malakas, pasensya na nga pala kayo, malakas ang ulan. Nag-brown out. Natry ko yung sobrang init. Natry ko yung dalawang electric fan. Okay naman siya. 100 watts lang yung nagamit natin. Wala pa. Correction lang, nasabi ko kanina dun sa video, yung ina-unbox ko, yung input. Ang ibig ko sabihin yung output pala. Yung output, yung inilalabas niyang kuryente, yung watts. Nagsaksak ako ng dalawang electric fan, 96 watts lang ang nagamit. So meron pa tayong 1,700 watts na magagamit. Pwede tayo mag-charge, magdagdag pa ng electric fan. Siyempre, maraming option. Malakas siya. So, abangan nyo po yung susunod nating review sa Blue Yeti. Kung gaano siya katagal, kung gaano siya katagal gamitin, gaano katagal i-charge. Pwede sa solar, pwede po sa kuryente. Gaya po na sabi ko kanina. Malalaman po natin. Abangan nyo po yung susunod nating review. Kumbaga ngayon ito, quick unboxing lang. At siyempre, maraming salamat sa Blue Yeti. At yun, gagamitin natin to sa farm 1, farm 2 dahil mahilig kaming madalas kaming mag-overnight camping sa bukid. Lalong-lalo na ngayon, nagkakabunga na yung mga tanim natin. So, ayun, pakiclick lang po yung link sa baba. Maraming salamat po. Yung mga subscriber natin, merong discount. Ayan. So yan, maraming salamat ulit sa Blue Yeti. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Zaijian!